Matapos aprubahan sa San Carlos, Negros Occidental ang kautusan na hindi na pwedeng gamitin ng mga motorcycle rider ang full face helmet. Let's go! Lalo na rin itong pag-usapan ng Metro Manila Council. Ayun nga mga sir, mag-reaction video lang tayo tungkol dito sa nabalitaan natin sa GMA na binalita ni Arnold Clavio about doon sa pinag-iisipan di umano ng MMDA na gawing half-face lang yung mga gagamitin na helmet ng mga riders sa Metro Manila. Medyo off tayo dyan mga kaibigan, mga kabong. Bakit? Siyempre, pag full face yung yung gamit mong helmet, nandun rin naman talaga yung optimal protection ng ulo mo. Ako kasi na-disgrasya na ako before. So tumilapon ako, hindi yung unang tumama yung sa part na to, kung half face yung gamit ko hindi basag yung panga ko, di ba? So medyo off talaga to yung mga batas na ginagawa dito sa Pilipinas. Although dun sa Negros, sa bayan na kung saan pasa sila ng executive order, which is pang bayan lang yon, Sa San Carlos, Negros Occidental, ipinasa ang Executive Order 89 noong Pebrero na nag-uutos sa mga motorcycle rider at angkas na half-face helmet ang isuot. Abala yon sa mga riders na hindi alam yung policy dun sa bayan. For example, dumaan ka lang dun. Matitikitan ka ba dahil full face yung gamit mo? Give you an example, dahil ang background nga natin, nasa CI collection tayo. So, from time to time, may bisita tayo sa mga bahay-bahay, sa mga subdivision. Sa San Pedro, Laguna, kung alam nyo yung Barangay Cuyab, so way back pa dyan, meron tayong barangay dyan na bawal ang magsuot ng helmet. Ito kakaiba naman to, sa barangay lang na yun, bawal magsuot ng helmet. Ngayon, pag pupunta ka sa sa barangay na yun, hubarin mo yung helmet mo, hubarin mo yung bonnet mo dahil may mga incident kasi doon na patayan, barilan, yung tinutumba na lang kung sino itutumba doon. Kaya pinapahubad nila yung kanilang helmet. Ordinansa yon. Nabalitaan ko din before sa ibang bayan, sa Bikutan, Bikutan area sa Taguig, may ordinansa dyan din before na bawal din yung full face na helmet, half face lang. At noon din sa Manila, parang nabalita din yan na bawal yung full face. Pero ewan mo na nangyayari sa Pilipinas, sabi nga nila dahil daw yan sa crime prevention. Ang isa sa mga dahilan, ang nakaalarmang insidente ng krimen ng sangkot ang mga rider at angkas. Para mamukaan. Pero kakaiba naman yun. Halimbawa lang, masama loob mo, kriminal ka, tapos gagawa ka ng krimen. Natural, ikukonsil mo talaga yung identity mo. Ganun yun. Alam mo, mang-hold up ka ng bangko na papaalam mo na mang-hold up ka, di ba? So, I guess, kailangan timbangin dyan yung, yung safety. And syempre, may batas din yan. Batas din yan ng LTO na kailangan talaga helmet na safe talaga. May mga helmet naman na face na safe din naman, na standard, pero syempre, bilang ikaw na rider, gusto mo talagang protektahan yung sarili mo. Na full face talaga yung gamit mong helmet. Ako, full face talaga yung gamit ko Pero kung magkakaganyan man, ewan ko, parang kailangan na natin siguro lumipat ng ibang bansa siguro. Pag ganyan yung sistema. Pero I believe naman na hindi mangyayari yon dahil alam naman natin kung totoong riders ka, totoong nagmamaneho ka ng motor, full face talaga kailangan natin. So, ikaw, anong magiging mo doon sa mga viewers natin, sa mga riders na nanonood dyan? Ano yung take mo dyan? Para sa akin kasi, hindi kasi rason na dahil maraming patayan, hindi na mamukaan yung perpetrator. Siguro, para sa akin, suggestion lang naman, police visibility. Diba? Mas maganda yon, mas crime deterrent yung ganon. Kesa sa i-compromise natin yung safety ng mga riders natin. Kung ang food delivery rider naman na si Jim ang tatanungin, mas mainam pa rin na full face helmet ang gamitin.
Well, sa ganitong usapin yan, no, yung mga policy, batas, kasi kung magiging batas man yan, laking abala niyan sa atin. Panigurado ko, kung sino makakaisip magpasa ng batas na ganyan, half face lang ang gagamitin. Panigurado ko, connected yan sa mga helmet brands, or baka sila yung may-ari ng paggawa ng helmet, or sila yung exporter, whatever, para sila makinabang dyan. For God's sake naman, di ba? For our protection, yung full face na helmet, kaya nga tayo nabili ng mga mahal na helmet na full face para sa ating protection. And then, ito na naman, may ganito na namang klaseng usapin, balita na lumalabas. So sa mga riders dyan, bantayan natin tong mga ganitong klaseng balita dahil it will greatly affect us pagdating sa safety natin. Safety pinag-uusapan natin dito. Separate kasi yung usaping krimen, di ba? Trabaho ng pulisyon. So dapat di tayo nakabala doon. Dito sa Metro Manila, wala pang nagbumungkahi ng ganitong kautusan. Pero pwede raw itong pag-aralan ng Metro Manila Council. At kung may politiko nga namang susuporta ng mga ganitong klaseng panukala na half face lang ang gagamitin, eh wag niyong suportahan, ano? Kaya nga tayo gumagamit ng full face dahil gusto natin protektahan yung ulo natin na may laman. Malamang sa mga politiko na nasuporta ng ganyan, eh hindi nila priority naman ang utak nila dahil hindi natin alam, baka di sila nagmamotor, di ba? Eh tayo, araw-araw tayo sa kalsada, alam natin yung risk ng disgrasya, no? Kasi once upon a time, na disgrasya na rin ako. So alam nyo na kung sino yung mga susuporta natin politiko. Susunod na halalan, pag lumabas yung mga ganitong bill na half face na lang ang gagamitin. Para pagkakaroon ng krimen, lalo na sa mga road rage, minsan sa mga rider ng mga private ng mga ano, pagka naka-half face, pagka naka-full face, parang hirap din ma-identify eh. Siguro sa mga politiko natin ngayon, no, sa mga kababayan natin, mas maigi na yung policy mo na sa e-bike, yung kanilang solusyonan dahil una-una wala kasing policy, malabo yung policy tungkol sa e-bike. Tingin ko mas magandang yun muna yung unahin nila kaysa dito sa mga helmet na alam na naman natin na proven na ang full face helmet ay bibigyan ng protection sa mga riders. Yan, sa meron comment ka dyan, comment down below sa comment section. Usapan natin ano ba itong balita na to na ewan ko, parang nakakatanga para sa akin, nakakatanga siya. So yun lang mga kabang, kung nagustuhan yung content ko, dali consider to subscribe and hit that notification bell para nanood ka sa mga future uploads natin. By the way nga pala, dito tayo sa RE Bajaj. Sakay tayo ng RE Bajaj. So strolling tayo dito, nag-review tayo ng RE Bajaj. Panoorin nyo sa Motor Center Kaibigan YouTube channel. Okay? Lang, see you on the next video.